Nangyari? Tulog ka ba? Tapos na. Recovery ka na. Hmm? Ano? Ah. Tulog. Ha? Ano? Lasing? Sige. Pagpasensya niyo na itsura ko ha. Sabi nga nila, if you don't love me at my worst, you don't deserve me at my best. This is my family. Hello everyone, good morning. It's March 26. 30 minutes na lang pupunta na kami dun sa clinic. I'm excited. Wala akong nafe-feel na kaba. Alam niyo, nafe-feel ko lang gusto kong magkape. Bawal na kasi. Mamaya na lang. Mamaya after. Pag pwede na, pagkapehin mo na ako. Kasi kailangan ko talaga ng kape, ng caffeine sa sistema ko. Pagka hindi ako nagkakape, parang... Pero yun, hinintay ko na lang Ay, magluluto ka pa? Sandali lang yan. So, papunta sila nanay ngayon. Dahil full support si nanay. Hindi, joke lang. Kasi nagpapantay siya kay Ju. Kasi para kahit pa paano kasama ko si Papa Kits doon. Sandali lang yung, procedure. Yata, sana. Hindi ko rin sure. Sorry, first time ko. Pero, kukwento ko sa inyo lahat ng mangyayari. Tsaka kung pwedeng mag-vlog doon. Hindi ko lang sure. Pero, wag na kasi, syempre, nakakatakot. Gusto niyo ba makita? Kasi kahit ako, ayoko eh. Tsaka baka mamaya himatayin si Papa Kits. Kawawa naman siya. Dito si Ralitza, kasi may hinahabol. Hi! May hinahabol kaming video kasi, alam niyo ba, nag-film pa ako kagabi. Dahil may deadline ako. Eh, inisip ko baka hindi ako makapag-film kagad dahil baka mamaga ako or something. Hi! Hello sila nanay! Hello! Bless mo na, bless kita. Hello, bless! Wow, very good. Umiiyak yung isa. Nagkamali na ang floor knife. Kayo na muna dyan, bahala nanay. Bye-bye. Uy, magpapalay po ng asawa mo. Grabe, nakashit. Grabe talaga. Uy, himala. Gumagana na yung isang elevator namin. So, si Papa Kits yung kasama ko. Tapos, nagsuot na ako ng ganito kasi baka mamaya nakabenta ako pagkatapos. At least man lang dito. Kailangan ko yata ng mask. Diba, meron naman siguro sila doon. Excited ako, guys. Yan, dito na tayo. Yes! So first, ang gagawin muna natin is yung buccal pad. Okay? So my part, before we start, papatimbang kita sa mga nurses natin. So lahat ng anesthesia ang ibibigay. Okay guys, mag-start na sa buccal or buccal fat, yung dito sa cheeks. Yung incision na sa loob, i-explain ko sa inyo after. Kasi nag-prep lang muna, naghilamos ako ng betadine. First time yun hilamos ng betadine, pati gargle. Sa mukha, ito lang. Kailangan wifi lang. Parang kami pabunot? Pero pag wala. Wala kang gagastusin. So at least bawi na ako dun sa pagmong Paano tayo lalabas yan? 6 na tayo. Hindi na pwede black screening. Mas may ganun. Black screening tayo sa bahay. Bahay wifi mo sa bahay. Okay. Oo, pero syempre. Tapos na? Nangyari? Tulog ka ba? Tapos na. Recovery ka na nga. Hindi ka pa makakatayo. Kakalabas mo pa lang.
Ha? Oo. Ah. Malabas na yung cuts. Oh, gumaan ba? Gumaan ba? Ano ba di mo naalala? Hmm? Huh? Ah. Tulog. Wala. Tulog. Mag-uusap ka. Oh. Sana nalalaman yung buhay. Ang ibig sabihin ako tapos. Hindi mo ko dapat sa harap ko. Saan yung muna? Bon. Kasi nakasayang ba ako Kaya mo lang. hindi ka pa na Oo nga, mamaya. Naka-bandage ka? Di ba nga dalawa yung ginawa sa'yo? sige mo nasa ako. Hmm? Ha? Ano? Lasing? Sige. You still look gorgeous. Hmm? Kaso isukat natin ito medium ha. Tapos if ever yung isang size mo, Girls, yung isa pa, i-ano natin kung ano mas dapat Sige po. kailangan natin ng 10cc syringe. Anong size yan? Medium? medium po. May small? Tingnan natin after 2 days po. Pag Parang lumawag siya, sikip na small sikip. ka naman. Adjust na. Small yung bibigay natin sa yung susunod. Okay. Ma'am, doon ko muna humarap. Baka ma-answer mo ka. Medyo masakit lang, ma'am, ha? Tiis lang. Itong next akong 2cc. Hindi yan dapat, ha? Pati yung kilikili. Hanggang kilikili. Kasi para ma'am hindi mag-loose. Okay. Ha? May strap naman tuwag sa likod eh. So parang bra ang style niya. So para hindi babagsak, ha? So mamaya ka naman ilagay yung isa kasi yung ID ko. Ha? Pag natanggalan mo yung ID, saka ilagay mo kabila, ha? Dito ko. Mamaya ka pa nga kakain. Alas 12 pa to. Midnight daw sabi. Midnight ka daw kakain. Ha? Tubig lang daw muna. Pagbalik mo, kahit ano na ma'am, after lunch, 2 p.m. Fine, sabi nito. Bagsak ka na ano ko. Ay, ina ko, anak ko. Juice! Juice, mama! Ate Sky, come here, come here, come here. Ayaw, Rocky. Ayan, so update natin. Ayan, tulog pa si mama. So, ayan, update natin. Ayan, kauwi na kami galing clinic. So, tulog si mama. And, ano nangyayari dito? Oh, sino nagsulat ng blouse mo? Remembrance. Ano to? Last year? Grade 6. Okay. So, ayan, pinakain ako ni Papa ng lugaw. Tapos, ito yung first batch ng gamot ko. For tonight na ito. Ito na yan. Sa kanya in-explain yung mga inumin kong gamot kasi groggy ako kanina.
Ang sarap ng feeling pa, promise. Parang, alam mo yun, parang kang nakainom without the feeling na nasusuka. Alam mo yun, gano'n. Ang sarap ng feeling kaya. So, itong mga to, painkillers. May vitamin C, ano pa? Mga antibiotic. Antibiotic. So, I'm sorry. Alam kong namamaga ako. Namamaga yung mukha ako. Pero ngayon lang ako ulit nakapagsalita ng maayos dahil medyo okay na yung pakiramdam ko, guys. Okay. So, ang mangyayari dito sa vlog na to, guys, is clips siya ng aking recovery stage. Hindi rin kasi ako pwedeng ma-stress at wala rin mangyayari sa buhay namin. Kaya, ayun. Sa ngayon, guys, ha, it's, ano oras sa atin? It's 5 a.m. 5 a.m. na 5:21 na, guys, and ito yung itsura ng aking braso. So yan siya. Ang liit nyo na, diba? Pero nakabenda pa yan, kaya ganyan. Ang liit nyo na. Nakakatuwa. Itong part na to, kaya siya malaki, guys, kasi meron siyang bandage. I'm so happy. Alam nyo nung nakita ko yung sarili ko sa salamin. Grabe talaga. Tuwa talaga ako. Pero yung sa face, expected na yan. Mga 1 week pa yung mamamaga. Yung sa braso, hindi ko pa alam kung anong itsura. Kasi nagka-ulirat na lang ako kanina. Nakaganito na ako. And, alam nyo, ito nakakatawa. Siguro sa anesthesia. Mula nung gumising ako, doon ko lang naaalala unti-unti yung mga nangyari kagabi. Kasi tinatanong ko, sige, paano ako nakauwi dito? Naalala ko lang na naka-wheelchair ako pauwi. Nakita mo ba ako? Naka-wheelchair. Tapos, basta may mga, parang may mga flashback lang ng konti. Mga konting flashback. Naalala ko si Ate Abby. Si Ate Abby, nakita ko, hindi ko alam kung nag-hi man lang ako, pati ka na nanay, di yata ako nakapagpaalam. Siguro, mamaya ko pa maaalala yung iba kasi tinawagan ko si Mommy Unti-unti ko lang din ganwento sa kanya. So, ayun guys, I'm feeling better. Wala naman akong kakaibang nararamdaman except pag naglalakad, medyo nahihilo pa. Expected naman yun, sinabi naman ng doktor yun. So, hopefully, pag nakita niyo ulit ako bukas mag-update, medyo bawas na yung pamamaga, hindi na ako masyadong chipmunk. But, again guys, uulitin ko, nagpabawas lang ako ng taba, ha? Pero yung puso ko, ito pa rin. So, ayun guys, papakilala ko lang kayo sa mga gamit ko. Gamot. Ayan, ito yung binigay sa akin. Medyo marami, pero kailangan natin yan, Unang-una is yung mefenamic acid. As needed lang naman to pag masakit. Vitamin C, syempre for healing. Itong serapeptase, ito para sa scarring, para hindi siya masyadong mag-scar. Ito naman, tranexamic acid, hemostan, para sa, kasi nga dahil nag-undergo tayo ng invasive something, so para hindi siya, walang excessive blood loss. And then, antibiotic, itong ofloxacin. Nire-ready ko na yung gamot ko dahil kakain tayo ng lugaw na malamig. Much better nga daw kung malamig yung kakainin ko. So, hindi ko na siya iinitin, Ganyan na lang siya. And nakapagkape na ako. Oh my God. Coffee is life. March 27, 12:15 ng tanghali. Alam ko ang ganda ko. Hindi na kailangan sabihin. I know. Gusto ko na maligo. Kaso hindi ko alam kung pwede pa. Ayun, tinanong ko pa lang yung sa clinic, Kasi gusto ko na talaga maligo dahil nandalapot na ako. As in, pati sa face. Hindi pa ako makapag-toothbrush kasi hindi ako makanganga. Update ko na lang kayo later kung makakaligo ako. So, ganito yung outfit ko today, OOTD. Kasi papalitan ng dressing. So, sasaglit lang kami doon. Buti na lang, malapit yung bayan natin doon. At least wala nang... Kasi alam ko, pag titinginan ako sa itsura ko, diba? Kagabi nga, yung may makakasabay tayo dapat sa elevator. Kinukwento lang ni Papa kasi wala ako sa ulirat kagabi. Merong hindi sumabay sa amin kasi akala. Naka-wheelchair pa ako pupunta dito. Akala yata may sakit ako. Okay guys, so first ligo ko, pero bawal basain yung face. Kaya nagmamano-mano ako. Kunwari yung parang facial ba, ganyan. Pimple lang, tsaka wash, facial wash. Ganyan lang ginagawa ko kasi yan lang yung pwede.
tiis-tiis muna tayo. Pero buti na nung nakaligo na ako, struggle lang talaga guys yung pagsuot ng binder. Pero alam nyo, nung natanggal yung binder, mas gusto kong suot siya. Kasi alam niyo yung parang anytime pwede siyang mabunggo. Tapos, syempre, pasapa siya, diba? So, yun lang. Baka yung iba nagtataka bakit ko sinishare to. Ayan, sinishare ko to guys kasi gusto kong may share din sa iba. Yung aking experience sa pagpapalipo, is it worth it? Para sa akin, it's gonna be worth it. Nung nakita ko yung braso ko guys, oh my god, yung maluha-luha ako, na parang, oh my god, ito na yun eh, magapa yung lagay na yun ha. Ito na yun eh, ito na yung in-imagine ko. Kaya konting tiis-tiis lang talaga. Kaya kung maliit yung braso nyo, ay nako. Yung swerte nyo guys, ang swerte nyo talaga. Yun lang. I-embrace nyo yan ng bonggang-bongga. Gusto ko lang talaga makapag-sleeveless. Last time yata nakapag-sleeveless ako, 9 years old ako. Promise, hindi ako nagbibiro guys, 9 years old. As in yun yung pinaka-get up ko. Mga ganung age. Anyway, so ayan. Ano ba bang nahirapan ako? Yung sa pagsha-shampoo, dahil hindi pwedeng basahin yung face. Kailangan, nagsha-shampoo ako, nakaganyan, pati banlaw ng buhok, ganyan. Ayun. Hindi ko na binother si kids kasi kaya ko naman eh. Kaya naman. So, ayan. Tapos na. Nalinis ko na yung face ko. Toothbrush pa pala. Sa toothbrush naman nahirapan ako sa pagnganga kasi 3 days pa daw to. So, hindi siya pwedeng tanggalin. 3 days. Kasi kailangan ng something na kakapitan dahil tinanggal yung fat dun sa loob. So, kailangan may kakapitan siya. Which is okay din kasi feeling ko pag nabubuk ako ng gusto yung bibig ko at saka nagaganyan-ganyan ako, feeling ko baka makagat ko yung incision sa loob, yung tahi. Tapos yan guys, tinanggal na yung dressing. Ayan, salamat kay Papa Kits. Siya ang tumulong sa akin. Medyo po struggle lang talaga sa paglagay. So, ayan. Next, nabalik ko doon guys sa Tuesday. So, after a week pa. Pero ito, pwede ko na siyang tanggalin after 3 days. Ito lang pang suporta lang habang naghihilom pa siya. So, sa akin, okay lang din. Basta hindi ko makagat yung incision sa loob, yun ang pinaka-importante. Diyos ko, Lord, ano ba naman ito itsura ko? Hindi na ako nag-e-effort mag-ayos, ano? Naiirita ako dun sa adhesive. By the way, it's March ano ngayon? 28? It's March 28. Tapos, tinanggal ko na yung bandage kanina. Naiirita ako dun sa natirang adhesive dun sa micropore. Medyo magapa yung face ko, pero tinanggal ko na yung bandage. Obviously, pagpasensya nyo yung itsura ko ha. Sabi nga nila, if you don't love me at my worst, you don't deserve me at my best. Excited na ako. Sana umano-ano na siya, no? Medyo magapa talaga siya. So, bumili si Papa ng pang-warm compress kasi kailangan ko na mag-warm compress dito tsaka sa face. Pag first 24 hours, cold. Ano yun? Ice? Cold compress. First 24 hours. Tapos, after that, warm compress na para ano yung maga. Pero yun, medyo hindi naman ako hirap maligo. Hirap lang talaga ang struggle is yung paglalagay ng binder. Ganun talaga. Tiis ganda. Nasolusyonan ko na. Naglagay akong pulbo. Ayan. Dumidikit yung adhesive dun sa, yung buhok ko dumidikit dun sa adhesive. Kaya yun, nilagay akong pulbo. Sakto yung yung surumaru na bukake ba, Papa? Tama ba? Bukake. Beef bukake. Yung talagang pangalan niya, beef bukake. Sarap, diba? Ito. Beef bukake. Pagkatapos ko, sa braso ko, doon naman sa kuliti niya. Kasi sinisilipan mo ako lagi. Huwag mo kasi ako silipan. Hindi ka na nadala eh. Tapos ako naman kailangan ko yan. Pero ang ganda niyang binili mo. Pwede siya sa ice, tsaka cold. Cold, tsaka warm. Ano ba yan? Bye! Enjoy therapy! Bye-bye! See you later! Notebook, Papa. Nasa'yo na? Nilaban ko muna yung binder ko, no? Kasi mainit ngayon. Yung kilikili ko nagpapawis, no? Kaya, ilang araw ko na rin tong suot. Kaya, ayan, malapit na siyang matuyo. So, ayan, habang nakatanggal, at least mapapakita ko sa inyo yung itsura ng aking braso. Sabi ko mag-update ako, kaso si Tutoy naman nakahubad pa doon. Ju! Magbihis ka na muna doon! Alam nyo, umumpis na yung aking sa cheeks, no? Pero magapa yan, guys, na-feel ko pa sa loob, eh. Bali, ang ginagawa ko ngayon is ice compress, cold compress.
Ano ba? May anesthesia po ba sa katawan ko? So, yun. Anyway, ito yung itsura niya, guys. Tatakpan ko yung kilikili ko kasi hindi ba ako nag-shape. Ayan o, kita niyo yung pasa. Ayan pala, ayan, may kita niyo. So, dalawa yung hole. Ito. At saka ito sa kabila. Pasintabi. Pasintabi po ha. Alam ko mukhang ano. Pero pasa, ayan, ayan. So, ito, fresh pa siya na pasa. Pero, eto medyo gumagaling na. Yun naman na explanation sa akin. Magsa-start siya sa pula, tapos mag-blue, mag-violet, hanggang sa ay, hindi, may green pa. Nakalimutan ko na. Basta yun. Tapos yun. So, sa taas, pag tinaas ko to, ayan, sorry ha. Medyo masakit pa siya. So, ayan yung itsura niya sa kabilang side. Magapa to, guys, as in. Mas gusto ko talaga na naka-binder. Kapag ganito yung nakatanggal siya, parang, alam niyo yung takot ako na masahagi siya kasi nga sa sobrang magapa. Tsaka masakit. So, ayan yung itsura. Hindi ko pa natatanggal yung marker. Yung mga guhit-guhit na yan, marker yan, ha? Yan yung dinrawing ng doktor. So, dalawa yung butas magkabila. Ito, tsaka ito. So, meron siyang tahi. Babalik ako sa Tuesday, I think, para siguro tanggalin yung tahi and follow up na rin. Okay, so first 3 days yun yung mahirap kasi hirapan akong matulog kasi nga hindi pwedeng tanggalin yung binder. Ngayon lang ako nagtanggal ng binder para malaban siya at tsaka makaligo ako. Pero ang hirap ng pwesto, hindi ako makatulog na maayos. So, ang nakatulong sa akin is 3 unan. So, 3 patong-patong na unan. As in, parang almost na nakaupo ako. Ganun. Basta kailangan naka-incline yung ulo. At saka, pag ganun, mas maganda na mas mataas yung heart, yung puso mo para mas maganda yung circulation ng dugo. And makakatulong para matanggal yung maga. Mabilis sa mag-circulate. Tapos, maganda rin na naka-binder, guys, ha? As much as possible. 24 hours. Tatanggalin mo lang siya pang maliligo. Mas maganda na naka-binder kasi mas nakakatulong sa circulation. And para yung skin, sorry, medyo hirap ako magsalita. Para yung skin, habang naghihilom siya, maganda yung kapit. Hindi maglalawlaw. Hindi maglulose yung skin. So, yun yung importance ng binder. Tapos, ano ba? Nakakaawa lang yung itsura. Magapa to, guys, ha? Hindi pa ito yung pinaka-final result kasi pag once na matanggal yung maga, liliit pa yan. Mahirap lang talaga. Iniisip ko na lang yung goal ko. Yung mga sleeveless na tinabi ko na masusuot ko na finally. So, yun na lang yung iniisip ko. Pero, mahirap yung recovery phase. Pero ano lang naman to, sandali lang naman to, gagaling din. Kasi importante, iniinom yung gamot. Ayun, less salt, less sugar, dapat ganun yung modified din yung diet kasi para hindi ka feeling bloated kasi hindi ko alam kung ano yung nakaka-bloat eh. I think yung mga gamot na iniinom ko. Mas importante yung binder, guys. Malapit na matuyo tong binder ko at excited na akong isuot siya kasi ang hirap ng ganito. Yung binabantayan ko yung bawat lalapit sa akin kasi baka mamaya alam niyo yun, matamaan or something. Ano pa ba ma-share ko sa inyo? Pero sa ngayon, guys, pag tinitingnan ko nga yung pag tinitingnan ko yung braso ko, nai-imagine ko na itsura niya kasi alam niyo yung form ng muscle, nakikita ko na siya. Dati wala kasi puro taba talaga. So, ngayon, at least alam niyo kung ano yung hirap na dinanas ko para sa sleeveless. Yung sa cheeks, wala na akong problema. Medyo magapa siya. Hindi pa rin ako makanganga ng sobra. Kaya nga, yung pagkain ko is soft diet, puro sabaw-sabaw, ganun. Hindi ako makanguya ng maayos. May tahi pa dun sa loob na feel ko. Pero yung tahi is natutunaw, kusa. So, hindi na siya kailangan pang tanggalin pa ng doktor. Wala pa akong makikita. Sinabi naman ng doktor na talagang wala pang makikita kasi ilang days pa lang naman. Ang result talaga nito, 3 months yung talagang ultimate result. Guys, hindi to sponsored. I paid for this, pero binigyan ako ng discount ni Dr. Seneca kasi nga, syempre nag-vlog ako, so ma-feature ko sila, pero hindi siya sponsored totally. Discounted price lang. Okay? Pero gusto ko talaga to, ginusto ko to, sinabi ko na sa inyo. Thank you guys sa lahat ng suporta nyo, and alam ko hindi pa ako nag-update sa vlog. I miss you, namimiss ko na rin mag-upload, pero soon. Tomorrow pala, pupunta, may attend na akong high school reunion. So, ayan, naka-binder ako, pupunta doon. Siyempre, mag-vlog din ako, guys, as much as possible. Pero baka hindi ko mahawakan ng husto yung camera. Baka si Papa Kits yung mag-vlog. Kasi nga, hirap ako ng matagal na nakaganon. Medyo masakit pa yung aking braso. So, yun na lang muna. Wala na akong ibang i-update. Isa pa pala sa mga pinakamahirap na part ng recovery is yung pagsusuot ng binder. Talagang
Kasi masikip yung binder na yan. Kailangan masikip eh. So, every time na ipapasok siya, talagang iniisip ko na lang yung mga sleeveless. Medyo masakit talaga siya pag pinapasok. Pero kailangan siya talaga. Nakatulong pala sa akin is, naglalagay muna ako ng pulbo dito sa part na to para medyo smooth siya pag pinasok. So, yun. Meron pala akong extra na binili na binder kaso bukas pa siya. Hindi ko na gusto yung amoy ng binder ko, no? Dahil summer ngayon, mainit. Kaya, ayun. Game na, Papa. Suot na natin. Ito yung pinakamahirap na part, eh. Ito na lang na dito si Papa. Si Papa taga-suot ko talaga. As in, full support siya. And alam niya nasasaktan ako. Hindi ka ba naawa sa akin? Taga-suot, taga-hubad. Uy, hindi naman taga-hubad. Taga-suot lang. Ay, oo, taga-hubad din pala. Pag hindi naman hubad, tanggal lang ng strap. Kasi may strap siya sa likod. So, ayun lang. Ano pa bang sasabihin ko sa inyo? Ayun, presyo. Alam ko may mga magtatanong ng price. Yung buccal fat removal is 50,000. Tapos, yung lipo is 60 to 80,000. Yung presyo yata sa akin is 80,000 kasi ang daming nakuha. Hindi ko pa natanong kung ilang... nakalimutan kong tanongin kay Doc. Kung ilang cc yung nakuha sa akin. Ilang cc kaya yun? Powder. Powder na natin. Mabilis naman yun. Mabilis naman yun. Oh, sige. And sa bagay kasi bagong ano. Sinikit pa. Kabila na muna. Ayun, mabango na siya. Huwag ganyan. Masakit pag ganyan eh. Ano mo may ilalim. Ito yung pinakamasakit na part yung ilalim. Kailangan nakapasok siya dito sa ilalim ng kilikili para walang may iwan na skin. Basta ayan, kailangan yung kilikili nakapasok sa loob. Ayan! Okay, I'm ready. Okay na. Ayan, so dumating na yung excavator Ju. Wow! Nakakatawa yung mga sounds nito. Asa na ba? Ganda! Ganda! Ayan na, mataas na to. Start na sila dito sa pundasyon. Ayan. Wala na yung bubong. Magpapalagay kami ng electric fence paikot ng bahay. Thank you, Candy Blush Hair. And sa aking stylist for today. Thank you, ate. Diba, Papa? Sa reunion talagang kailangan high school life. Miss Jo, 50 years din